Toby Tuangco may hawak na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Naku po, ito nga, nagkakalabasan na ng totoong baho. At talagang hindi natin alam kung ito ba ay isang palabas lamang nila o ito ba ay talagang totoo na. Dahil ito nga may mga maraming interview etong si Toby Tuangco na mapatungkol diyan sa budget na yan kung sino nga ba talaga ang nakinabang. At dito nga may naghamon nga etong si Toby Tuangco na magpakitaan sila ng cellphone na talagang may hawak siyang ebidensya mapatungkol sa mga budget na nawawala na di umano ay nahawak or pinakinabangan ni Martin Romualdez. Grabe Kamakailan lang po ay pinatotohanan ni Toby Tuangco or Tuangco, di ko alam kung anong tamang apelido niyan. Etong mga binayaran na mga congressman dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Na di umano ay nabahagian nga daw etong 200 plus na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ng tig 150 million. At yan nga po ang ating tatalakayin ngayon at dito may video rin tayo na ipapakita ni Manong Ted, no? Oo, nahawak na rin ni Manong Ted ang kabuuan na gastos or budget dito sa ating bansa. Ang tanong, saan daw kasi ito napunta? Patindi na ng patindi. Alam nyo, pagkatapos ng SONA ni Marcos Jr. na puro pangako na naman, na SONA ni Marcos Jr. talagang ang dami ngayon naglalabasan na issue. At eto nga yung kay Chis Escudero din na mukhang gusto rin na parang isusunod sa mga Duterte na papabagsakin. Sa totoo hindi naman nila napabagsak ang mga Duterte. Oo, sila lang nagpipiling nun. So sa ibang video natin papanoorin yun. Pero dito ito malupit, no? Pinakamalupit na balita ngayon. Etong mga pahayag ni Toby Tuangco mapatungkol dyan sa budget na yan. So bago yan, unahin muna natin tong kay Manong Ted Pailon. Pasok, Manong Ted. Ay, hindi yan. Si Senator Ping Lacson, sabi niya in the span of about almost more than a decade, 2 trilyong piso na po ang ginagasta ng bayan para po sa mga flood control projects na ito, etc. etc. Wow. Opo, kami po isumuri po sa budget nito pong pamahalaang Marcos. Wow. So sa 4 lamang po na taon. At amin pong binilang ang lahat ng alokasyon. Basahin natin ngayon ninyo sabihin mga loyalista ni BBM kung gaano ka katunto or kaloko ng amo nyo. Trilyon, bilyon sa 4 na taon. Naku po, eto na nga. Oo. Yun, para po sa lahat ng mga programa at proyekto para ayusin man lamang po o ibsan ito pong ating problema sa pagbabaha. Mga kapatid, kapag natin kinuwenta-kwenta ang lahat ng ito, yan na, kinuha na. Po ang papel. Kinukuha na. Research, hawak na po niya ngayon. Abangan nyo lang po, kasi bubunuin po natin to. Abangan din natin yung magiging talumpatin Presidente. Kung meron na naman siyang babanggitin po tungkol sa mga nagawa na po ng pamahalaang Marcos para po dito nga sa flood control. So kamusta? Magkano na bang nagagastos? Flood management program po ang provision sa GAA nito, no? Kamusta naman ang inyong pagsasaliksik? Magkano na ang total ng nagasta ng administrasyong ito? Well, so far hanggang ngayong taon, sa ating pong episode ng Think About It po natin ididetalye ang lahat ng ito. It is now 1 trillion 194 billion 591,000 1 trillion. Haba kasi nito. Grabe na yung pera na yan. 1 trillion. Doon pa lang sa 1 trillion. Grabe na. Tapos may billion pang butal. No? Tapos laging baka sa Pinas. Lupit talaga. Walang problema. Trillion ba naman? It's 1 trillion, 194 billion, 591 million, 902,000 pesos.
Wow. Grabe, ang lupit. Ulitin natin ha kung magkano ha. Oo, lakasan natin yung volume dito banda. Yan. O yan ha. Ang provision sa GAA nito, no? Oo, kamusta naman ang inyong pagsasaliksik? Magkano na ang total ng nagasta ng administrasyong ito? Well, so far ho naman, hanggang ngayong taon, sa ating pong episode ng Think About It po natin, ididetalye ang lahat ng ito. Yan na. It is now 1 trillion. 1 trillion. Yan, tandaan nyo. 1 trillion. 194 billion. 194 billion. Grabe, 1 trillion 100. Gawa tayo ng listahan. Para hindi tayo, baka sabihin nila, gumagawa-gawa tayo ng kwento. Okay, lagyan natin title, flood control. Control, okay? Control budget. Budget. Ito 1 trillion. 1 trillion. 1 trillion. And ano pa yung sinabi? 194 billion. 194 billion. Yan Oo. Para malinaw. Siyempre baka sa ibang ma-interview tayo ng GMA, wala tayong 'di ba? Baka sakaling ma-interview tayo. Assuming ako Okay, 1 trillion tapos 194 billion. Okay, may butal pa to. 591,000. I'm sorry. 1 trillion. Kahaba kasi nito. Okay lang, walang problema. Trillion ba naman? It's 1 trillion, 194 billion, 591 million. Ito 591 million. 591 million. Yan total budget po ito. Meron pa. May 100 pa yan. 902,000 pesos. Yan, 902,000 pesos. So 900, lagyan natin ng tuldok. 902,000 pesos. Grabe na to. Pesos. So grabe, no? So, grabe po, ito isa-isahin po natin, ayon po ito kay Manong Ted, kay Manong Ted. Ito po yung flood control budget, kasi dati, ang iniisip natin budget, no, ay nasa 500 billion. Yan ang nasa utak natin. Yan din lagi ang napapanood natin sa ibang mainstream media. Pero ngayon, nagulat tayo dito sa nilabas ni Manong Ted na itong budget na to ay merong 1 trillion pesos. Plus 194 billion. Plus 591 million. And 902,000 pesos. Ganun kalaki ang budget ng flood control. Ang pinakatanong dito, bakit nagbabaha? Okay, tapos na tayo dyan dito naman tayo. Asan na yan? BP Sara, where na you? Dito na me. Ito national budget. Ito, sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito, tingnan natin panoorin natin to. Hindi napupunta sa tamang proyekto ang pondo ng Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Pinunari ni VP Sarang umano'y maling paggamit ng mga inutang na pera ng gobyerno para sa mga hindi prioridad na programa. Narito ang ulat ni Jason Rubrico. Hati-hati lang ng mga... Muling ignite ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng mas maayos na paggasta ng pambansang pondo kasabay ng batikos sa umano'y irregular na paghahati-hati ng budget ng gobyerno na pinangungunahan ng ilang miyembro ng Kongreso. Naku po! Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss-busser. Mga boss-busser. Karamihan ng pera pumupunta sa bulsa, yes? At sa mga walang kwentang programa. Katulad ng... Hindi siya Sorry. nabibigay sa mga
ng government. Bilang dating kalihim ng Department of Education, ibinahagi ni VP Sara na may pagkakataong pinapirma siya sa budget para sa school building program na ani ay hinati-hati ng ilang mambabatas. Hindi, alam nyo ito nasabi na to ni Vice President. Alam nyo ito hindi ko lang alam kung naikwento na to ni Banat Bay, pero ikukwento ko na. Ay, sorry. Ikukwento ko na ha. Hindi ko lang alam kasi kung naikwento na ba to ni Banat Bay. Kasi nung nasa Davao Ho kasi kami, tama ba nasa Davao? Nasa Davao Ho kami. Napagbigyan po kami ng, dati pa naman yun, matagal na yun. Siyempre, Vice President yan. Napagbigyan po kami ng makausap namin siya, si Vice President Sara Duterte. Doon pa lang may sinabi na siya sa amin na about sa budget. Yun nga no. Sa tutusin wala pa siyang wala siyang sinabi kung sino 'yon. Kung sino yung tao na 'yon, wala siyang sinabi. Basta sinabi niya lang may parating na ikakagulat ng sambayan ng Pilipino na ang umahawak ng budget, baka hindi kayo maniwala. Parang ganun yung pagkakasabi niya sa amin. Medyo matagal na rin kasi kaya limot ko na. No? So doon, mga ilang araw, biglang lumabas. Ayan na. Yung parang ginigipit na si Vice President Sara Duterte. DepEd pa siya noon. DepEd Secretary pa siya noon. Biglang ganun na. Biglang nilabas na ni Vice President Sara Duterte yung naikwento niya sa amin. At nagulat din kami na ang umahawak talaga ng budget ng buong bansa ay dalawang tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. At meron pang ang nasabi noon si Vice President Sara Duterte na may isang budget na ang gagawin ay parang kakaltasan pero naka-audit sa sa DepEd. Parang halimbawa 20 million budget ng DepEd, halimbawa ha. So ang nakalagay doon 20 million. Ang nakalagay doon sa mismong hindi ko alam kung anong tawag niyan, sa sabihin na natin na book, gano'n, logbook or yung pinagsusulatan, no? Yun na yun. So 20 million, no? Pero nagulat siya na bakit nasa 15 to 10 million lang ang nakarating na pera. May ganong senaryo. Kaya etong si Vice President Sara Duterte nagapag-desisyon, ay di tama to. Kung magbibigay kayo ng budget doon, ibuhos nyo lahat doon. Bakit kailangan nyo pang bawasan tapos naka-audit sa amin? No? So ito talagang naikwento sa amin to ni Vice President Sara Duterte. Maikli lang yon yung pagkikita namin na yon. May kita nyo naman dyan. Sige, papakita ko na nga. Siguro ito yung time na yon, no? Oo, kasi baka mamaya, Jay, puro kawento, wala ka namang katibayan. Oo. So ito po yun, no? Wait lang yan, kung makikita nyo po. Yan po yung time na yon. Yan, na magkakasama po kami. Pasensya na, hindi masyadong nakita si Boss Dada. Yan, yan po yung time na yon, no? Na kami, na binagbigyan po kami ng opportunity na makausap ang ating mahal na susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. Yan po yun, ha? Nasa cover photo po ng aking Pestlock yan. Facebook pala. Hindi pala Pestlock. Oo. So doon, grabe talaga. Hindi namin din nakalain. So hindi siya nagbanggit ng pangalan doon at mga ilang araw, inilabas niya na rin yun. Kaya talagang grabe talaga itong ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Pinapirma siya sa budget para sa school building program na ani ay hinati-hati ng ilang mambabatas. Ito yun ha, ito yung sinasabi niya na parang 20 million ang doon, tapos ang gusto nila pirmahan ni Vice President Sara Duterte. So naka-audit doon 20 million. Kaso ang mapupunta talaga sa DepEd ay nasa 10 million lang o kalahati or bawas-bawas na.
Bawas-bawas na po ang mapupunta sa DepEd noon. Hindi ko lang tukoy kung DepEd ba talaga, kasi matagal na rin yung napag-usapan na yun eh. Basta yun, yun ang gusto nilang gawin. Kaya nga yung ibang mga budget yan, halimbawa budget sa sabihin na natin flood control. Sabihin na natin na flood control. Ito yung sa flood control, ulitin ko. 1 trillion. Dito muna tayo. Halimbawa, 1 trillion. Yung 1 trillion, pinapirmahan yan. Saan ba pinapapirmahan yan? Comment nyo na lang dyan sa baba. Shortcut tayo. Pinirmahan ng isang tao yan. Ang pinirmahan, 1 trillion. Pero ang totoong gagastusin sa budget is nasa kalahati lamang. So, saan mapupunta ang kalahati? Hindi ko alam. Wala naman ako dun. Pero ganyan daw ang nangyayaring kalakaran. Ayon kay Vice President Sara Duterte. At eto na mismo, sinasabi niya na. Okay, tuloy natin. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. Yan. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Kalokohan yun. Napaisip talaga ako. Ako ba ang mali? O nakasanayan na lang nila na ganyan ang ganun talaga na sila. hindi napupunta sa totoo at tamang proyekto para sa bayan ang ating budget. Bukod sa maling alokasyon ng pondo, binigyang diin din ni VP Sara ang malaki umanong utang ng bansa na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Kung mangungutang ka para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo, walang kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. Taong bayan. Git ng Totoo naman yun, no? Halimbawa, katod niyan, ang laki na ng utang natin. So, yung lahat ng inutang na yan, kung may saysay naman, walang problema. Kaso, asan yung mga inutang? Tapos, ang pinaka problema pa dito, nagbenta pa ng ginto. Saan ginamit yun? Ang daming hinahanap na pera ng Pilipinas, pero kaya nga sinasabi ko, ang yaman ho ng Pilipinas, hindi ho tayo mahirap. Mayaman noong Pilipinas, marami lang talagang kurap. Bise, walang babalik na investment sa ekonomiya kung ang pondo ay nauuwi lamang sa bulsa ng iilan. Dahil dito, patuloy aniya ang pagbagsak ng iba't ibang bahagi ng bansa at nananatiling mababa ang antas ng kaunlaran. Para sa Diyos. Grabe, no? Ganyan ka lupit, oh. Ito na yung sinabi, no? Ito na yun, di ba? So, kailangan kailangan panagutin ni Marcos Jr. yung mga yung mga kasi may mga tinutukoy siya nung nakaraan eh. Ito pagpapanagot sa pagkapalpakan ng flood control projects dapat masundan ng konkretong aksyon. Eto panoorin natin. Iginiit ng isang political analyst na dapat patunayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na intensyon nitong panagutin ang mga nasa likod ng mga nalisaril na flood control projects. Anya, hindi ito dapat mauwi sa pagpapabango ng imahe lamang, kundi dapat tumbasan ng malinaw at mahigpit na aksyon. Si MJ Mondihar sa balita. Pero ito lang paano papanagutin ang mga sinasabing nagnakaw or kawatan? Yung budget na yan, ang pinakapinuno dyan sa budget na yan, sa flood control, si Marcos Jr. So paano yun? Wala, bigla nang pumasok sa utak ko, by the way.
Binigyang diin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong na hindi dapat mauwi sa optics lamang ang mga maanghang na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. laban sa umunoy mga irregularidad sa flood control projects. Giit niya, dapat itong sundan ng konkretong aksyon at malalim na implementasyon. Sa isang panayam, inilihad na Calilong na bagamat maganda ang naging talumpati ng presidente, ang paniningil sa pananagutan sa mga sangkot sa katiwalian ang tunay na sukatan kung ito ba ay may isa sa katuparan. Ganda rin naman na yung panghuli niya, okay, na siyang parang naging highlight ng kanyang talumpati was about the flood control, no, the projects that never materialized. And si Ma'am Shitars, ganda ni Ma'am Shitars, a reason for many corrupt and graft practices, particularly because we invested billions and even I think trillion of money para dito sa mga flood control programs na to na mukhang nadiskarila. Dagdag pa niya, kung ang layunin ng Pangulo ay panagutin ang mga opisyal na dawit sa anomalya, ito ay isang positibong hakbang. Pero ang mas kaabang-abangan niya ay kung kaya ba talaga itong itawid ng kanyang administrasyon. Ang stance ng Pangulo rito, I think it's more of gusto niyang panagutin itong mga government officials na dawit o sangkot dito, which I think is good, no? Pero of course, ang titingnan natin dito is kaya ba tong itawid, no? Kaya ba tong gabayan ng sapat na aksyon at implementasyon? Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways ang pagsusumite ng listahan ng lahat ng flood control projects na sinimula noong natapos sa nakaraang 3 taon. Ipasusuri ito sa Regional Project Monitoring Committee at isa sa publiko ang listahan para mabigyang laya ang taong bayan na mag-ambag sa investigasyon. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng... Alam nyo ito, dito talaga ako nagtataka. Siya yung siya ang last na pipirma nun. Ba't ganun? Hindi alam naman na natin, pero sa isang video natin to pag-uusapan, alam naman na ngayon na merong kababalagan na naman na nangyayari. At ang masisisi dito, yung mga politiko na mayroong budget sa kanya-kanyang lugar, malamang sa malamang. Kasi ngayon nagugulat ako, ibinabalita po ng ibang mainstream media yung kay Villanueva at kay Chis Escudero na mga budget na nagamit sa flood control. Doon ako nagtataka. Ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo Pulukpakan yung mga kumag. Anong meron doon? Naanod o nalubog sa mga... Naanod! Pinangako naman ng Presidente na magkakaroon ng audit sa mga proyekto at posibleng makasuhan sa susunod na buwan ang lahat ng lalabas na may sala sa investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review. Ngayon, asahan namin, nakasuhan nyo po yung pinsan nyo, Pangulong Marcos Jr. Regarding these projects, to check and make sure and to know how your money was spent. Kasi ito po, katulad doon nito, yung sinabi ni Tuangco, kaasahan nun natin, mga banateros, mga biyaya, aasahan nun natin, pinangako yan sa SONA, nakakasuhan ang mga nagnakaw dito sa budget ng flood control or national budget 2025-2026, kung saan national yan. So abangan natin yan, naku, kakasuhan ni Marcos Jr. pinsan niya, magaling. Baka palakpakan na kita doon. Ito yun, pasok. Ang nangyayari, tignan mo, madami tayong dapat baguhin. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na fina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan on second reading. Pero sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahal? Maputol ko kayo. Ito po yung sinasabi ni Banat Bay kanina sa kahapon po doon sa Banateros Live. Ito po yung in-explain ni Banat Bay. Talagang batas pa na ginagawa natin
hindi natin sinusunod yung proseso. So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. Putang na kasi, ba't may small committee pa kasi? Hindi, ito lang dito rin kami nagtataka. Para ba saan yun? Nalagdaan na yun ba't kailangan pa dumaan doon sa small committee? Una-una, hindi natin alam ang mga pinag-uusapan doon. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent Lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun na napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-approvehan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. Hindi papayag ang small committee, tama. So hindi pa pwede yan. Mas malakas kaya yung impact ng proposal kung independent kayo or sumama kayo sa budget? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Yan din yung katanungan ng mga netizen. Bakit kailangan pa i-transfer sa small committee kung pwede naman doon sa transparent na malalaman ng lahat? Doon pa lang dapat tapusin na yon yung usapan doon. No, doon na dapat maisulong na lahat. Hindi na kailangan dumaan pa sa small committee. Unang-una, wala tayong alam sa mga napag-uusapan doon. Malay ba natin? Halimbawa, no? Kagaya nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na nagkakahati-hatian. Halimbawa lamang. 1 trillion nalagdaan na. No? Diyan sa tinatawag na transparent yung alam ng lahat. Ngayon, pag-transfer doon si small committee, may napag-usapan doon na kakaiba. Kaso hindi natin alam kasi private, parang sila lang ang pwede doon. Bawal ang media, bawal lahat. Kahit na pwede media doon, wala na akong tiwala sa ibang mainstream media. O halimbawa, mabawasan yun. Halimbawa lamang. Yun yung nakakatakot doon. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP, is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX. Papasa natin yung TUPAD. Ayan na. Papasa natin yung AKAP. Ayan na. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget? Dapat, pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat, doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Kaya naman pala gusto ng bukod sa hinala natin na bakit gustong-gusto ni Justice Secretary Boying Remulla na maging ombudsman, pwede rin pala ito yung purpose doon. Kasi nandiyan ombudsman, please investigate Martin Romualdez. Di ba gusto ni Remulla at may mga bali-balita na si Remulla talaga ang papalit sa pa-retired na
or paalis na ombudsman? Ay nako. Nako. Post-enactment yan. Ibig sabihin, post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Dapat wala nang involvement. So yan yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, may preferred ka ka for chair? Hindi. Mag-elect na sila na ako chair. Meron kang sana Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung anong plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di, malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. So, ang tanong dito, ba't ginagawa to ni Toby Tawangko? Tiangko pala. Tiangko. Oh, ito yung pinakatanong dito no? Medyo naihiwagahan din ako dito. Anong meron? At bakit parang, di ba? Ikaw, alam ko, napapatanong ka din Kung why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niya na mayroong mga... Sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP. Hawak yung AIC. Tupad. Hawak yung tupad. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga, nagre-request kami doon So, hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na. So, parang ang nangyayari, sabagay, matagal na rin naman to. Ang nangyayari talaga realidad, hawak ng Office of the Speaker, yung AIC tupad, ano pa ba yung isa? Basta yun. So, kapag hindi ka bumoto, or hindi ka sumang-ayon sa kanya, wala kang ganun. Lupit na utang ni Martin Romualdez, Constitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention. Tama. Ayun. Ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Yan Ito ang patunay sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito na yung patunay na 2 tao lang ang humahawak ng budget ng Pilipinas. Tama siya. Bakit hindi kami doon sa department pwedeng, hindi ba kayo nagtataka na bakit ako, halimbawa, bakit hindi dapat doon ako sa department mangingi ng budget? Bakit doon ako rumirekta kay speaker? yun nga yun, no? Kasi doon nakalodge yung ano. Sir, naniniwala kayo marami sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi na sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, sa lahat, pangkalahatan. Di ba? Nung nag-iikot siya, tsaka kami, nabotas kami, di ba? Siyempre talagang, I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ano ko lang, 7-7 scheme, totoo ba yung pinabanggit ko naman? Totoo! Di ba? Ito na. Sumama ka sa... Ito na, yung 776. Ito na. Bagong Pilipinas Servicio Fair. Totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Yan na. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Paktay, yan na. Magandang laban to. Pakitaan tayo ng cellphone. Kung sinong congressman ang tututol, pakitaan tayo ng cellphone. Ito, may ebidensya na. Laban sa mga ulupong. O sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo paktay.
Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 million... So ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni Mayor, ano ba yun? Magalong. Ay putong yun. Totoo nga yung sinasabi ni Mayor Magalong, hindi... Tapos sasabihin ng ibang congressman, fake news. Ito, pangalawa na nagsabi na totoo yung 7-7. Naku po. Maip, 7 million tupad yata. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message. Poktay, hamon na. Magandang laban to. Hoy, shoutout sa mga senador dyan. Ito, isa sa mga abangan namin sa inyo. Aabangan po namin ito, ha? Oo, antayin ho namin ito. Magandang usapin to. Maraming mabubulgar dito, guys. Maraming mabibisto dito. Open ako sa Open Bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa Open Bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, sabihin na useless yung Open Bycam kung meron pa rin yung small committees. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. Dalawang beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa Bycam. At dapat doon sa Bycam, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa Bycam, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupulit? Pero parang medyo may pitik ng konti. Kasi hindi kaya iniiwas lang nila sa issue ng flood control budget si Pangulong Marcos Jr. at idinidiin nila si Martin Romualdez. Hindi kaya nag-usap sila, ganun? Halimbawa, ganito, nag-usap. Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr., Tuangco. Usap sila. Paano natin masusolusyonan yung issue para mali sa akin? Pwede, ganito. Sige, sa akin yung iba to yan lahat. Kunwari, nag-aaway-aaway tayo para hindi tayo magmukhang corrupt. Hindi tayo magmukhang nagnanakaw. Kasi papalabasin natin ngayon na nag-aaway-aaway tayo. Ngayon, sino pagsasalitain? Magaling magsalita si Tuangco. Kasi dito ako nahiwagaan sa mga sinabi niya na kaya maganda yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kaya nga napaisip ako na hindi kaya lang nila to palabas para i-brainwash yung mga tao na si Marcos Jr. ay isang butihing presidente talaga ng bansang Pilipinas. At kakalabanin niya kunwari etong si pinsan Martin Romualdez. Pwedeng ganun. At pangalawa, pwede rin nagkakagulo-gulo na talaga din sila. Hindi kaya ganun. Kasi ayon sa kay Amy Marcos, ang umahawak lang at nagkokontrol. Kahit naman ako ayoko rin magpakontrol. Sa grupo namin, sa Banateros, wala kaming kontrolan dun. Walang, kahit na sinasabi namin na ang leader namin, si Banat Bay, ang ginagalang namin lahat talaga, ang tinitingala namin si Banat Bay, pero hindi ganun, walang kumukontrol sa amin. Kung ano opinion ko, opinion niya, lahat kami nagre-respetuhan. No, so ganun. Hindi kaya talagang nagkakagulo-gulo na tong mga hinayupak na to? Pwede kasi yung ganun mangyari kasi mapapaisip ka eh.
Si Tuangco kinakalaban si Martin Romualdez. Martin Romualdez pinsan ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. presidente na pwede niya namang kasuhan or ilapit sa ombudsman etong pinsan niya dahil korap. At pwede rin namang tapatrabahuhin or trabahuhin ni Martin Romualdez etong si Toby Tuangco dahil binibisto siya sa kasamaan na ginagawa niya. So maraming pwedeng mangyari kaya medyo may pitik to sa akin ng konti Any speaker on budget disadvantage in your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sa'yo? Tama. Hindi ba dapat yung sa department? Tama. Ngayon, na kami magde-deny, hindi kami dito kumuha. Bakit ulit kami ng cellphone pag nag-request kami? O bakit kami may portal dito? O, i-deny nyo nga na may portal dito? Bakit tayo mo na lang kasi ipakita? What if man lang, Sir Toby Tuangco, what if na walang pumalag sa'yo? So habang buhay kami na walang alam, ganun. Total, para sa akin total, hawak nyo naman po yan, ilabas nyo. Nagpapa-interview naman kayo sa ibang mainstream media, di ba? Ilabas nyo para makita namin. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So ibig sabihin, dito kami nagre-request. So natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that hindi niya binoto today. Sir, but why say this now? Why not? Hindi naman din masasayang ang boto, hindi rin naman kalakasan ng boto ng isa kung hawak ni Martin Romualdez ay 100. Hindi kawalan ng isa doon, no? So doon pa ako napaisip-isip. During the procedures last year. Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Kabuuan lang nung zona, score mo, meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? What's your comments sa zona? Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Di aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects niya. So, yung pinsan niya nga yung may hawak ng budget. Ikaw na nga mismo nagsabi na imbis na pumunta kayo ng department, doon kayo dumadaretso sa kanya. Ay, nako po. It's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Sir, pasilita lang. Meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson? I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Tsaka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi so, ang pinapalabas dito ni Tuangco, the independent siya. Walang dikta, okay? Where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente, kaya masaya ako. So tama din pala si Pangulong Duterte. Bakit dininay ni Marcos Jr. yun? Paktay tayo dyan. Ha? Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading. So, Sir Toby Tuangco, kailangan din namin malaman kung sino-sino yung iilan na tao doon sa small committee na yun.
wala nang pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga importante yung second reading eh. So pag hindi sila pumayag na tanggalin yung small committee, ibig sabihin may isisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approacher kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent block sa House? Kasi parang 6 na. Parang si Kong Alvin, chinichirk ka kanina naman eh. Sabi si Kong Alvin kanina. Saan? Sabi namin bumaba eh. Nawala na po eh. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, 6 na kayo. Agad tingnan muna natin. Are you willing with the Duterte block? Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? We will, basta, independent, para at least, independente kami gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga ano. Siyempre, si Albi, nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? So yun nga no mga banateros, mga kabiyaya. Kayo po ba ay pabor na paimbestigahan or imbestigahan ng ombudsman etong si Martin Romualdez? At ano po ang masasabi nyo sa mga exposing o expose? Pero talaga basa do exposing ba yun? No, expose. Expose kasi naririnig ko lagi. Ni Toby Tiangco. Ano po ang maikomento nyo dyan? Kasi grabe po ito at ito po ba ako para sa akin dapat pag-usapan to sa Senate. Total para masubukan natin yung mga bagong halal ng mga senador ngayon. Ang sarap nitong pag-usapan sa Senate, grabe, no? Hindi lang nakapokus lang sa impeachment, nakakasawa na pa na impeachment. Iba naman. Oo, katulad nito, ulitin natin, ito yung ano eh. Ano nangyayari tingnan mo? Madami. Ito yung pinakabinigkas, no? Ito yung hamon ni Toby Tiangco, ha? Yung mga congressman daw na magdi-deny sa mga sinabi niya, pumunta daw sa harapan niya at magpakitaan daw sila ng cellphone. Ito yun, no? Yan na, ang liwanag, no? Sir, tanong ko lang, yung 777, shame totoo yun? Parang nagtanong yung journalist, ulitin. Totoo. Di ba pag sumama ka sa Bagong Pilipinas, serbisyo pair, totoo yun. Ayan ha, totoo. Okay? Diba pag sumama ka sa Bagong Pilipinas? So, sino ba yung sa Bagong Pilipinas serbisyo pair? Ayan o. Sino to? Martin Romualdez. Ayan o, nasa baba ho ni Tiangco. Martin Romualdez, Bong Revilla, sino pa ba yan mga Diyos? Si Saldico, yung iba pang mga congressman, si JJ Suarez, nasa likod din, sa baba. Grabe. Servicio fair? Totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako No, nabigyan daw siya nung pumunta, naku po. So ngayon, kung sinong congressman. Kaya na, ito, may ano na to ha. may relax na kung sa kanta. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Ay grabe to, lupit ito, bangan natin to. Magandang digmaan to nila. Talo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message. Sino daw? Hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sino yung sinabi niyong congressman? O sige, sabi mo. Hindi nilagay dito Siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo Ayan abangan natin to malupit to. Oo, malupit tong mga expose ni Tiangco. So yun mga banateros, anong may kokomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? Ito po yung napaka-importanting usapin sa bansang Pilipinas dahil ito po ay ating budget para sa mga iba't ibang proyekto na pwedeng pakinabangan at magpapaunlad sa ating bansang Pilipinas. So comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Araw-araw pa. Damay na rin po ang aking join button at super thanks dyan
Sa mga hindi naman masyadong busy, malaking bagay po ang pag-share nyo ng bawat video ng Banateros Brothers. At syempre, mga video rin ng totoong balita na ibinabalita ng SMNI News. So, maraming salamat sa suporta nyo sa Banateros Brothers, SMNI News, kay Pastor Apollo C. Kibuloy at syempre sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na ho kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. So ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.